Isipin mo ang isang tahimik na umaga ng linggo sa Hawaii noong December 1941. Sikat na ang araw, payapa ang dagat, at nag-aalmusal lamang sundalo sa USS Arizona. Sa totoong kasaysayan natin, ito ang oras kung kailan nagkagulo ang buong mundo. Pero sa kwentong ito, walang lumalabas sa radar. Walang mga eroplano at hindi nahulog ang mga bomba. Ano kaya mangyayari sa mundo kung hindi inatake ng Japan ang Pearl Harbor? Mukha siyang mapayapang simula pero para sa ibang panig ng mundo, baka mas naging malala pa itong bangungot. Noong 1941 ang Amerika ay parang isang higanteng nakakulong sa kwarto. Ayaw makialam ng karamihan sa mga Amerikano sa gulo ng Europa at Asia. Naalala nila ang unang World War at sinabing hindi na ito mauulit. Gusto lang nilang gumawa ng mga kotse, manood ng sine at mamuhay ng normal. Alam ni President Roosevelt na banta ang mga Nazi pero wala siyang magawa. Hindi siya pwedeng basta sumabak sa giyera dahil lang gusto niya. Kailangan niya ng matinding dahilan at isang direktang atake. Kung walang Pearl Harbor, walang gaanong dahilan. Mananatiling neutral ang US. Iiwan nila ang mga sundalo sa bahay, ang mga factory nila ay gagawa ng mga toaster imbes ng mga tangke, at ang dambuhalang Navy ay nakatambay lang, bawal magpaputok kahit isang beses. Kaya, kung hindi atake ang Japan sa Hawaii, ano ang ginagawa nila? Kailangan pa rin nila ng langis at goma para mabuhay. Sa halip na hamunin ng pinakamalaking banta, pinili nilang ibuli ang mas mahihina. Lumipat sila pababa sa timog. Sinakop nila ang mga oil fields sa Indonesia at mga taniman ng goma sa Malaya. Napakatalino na naging laro ng Japan. Sinabi nila sa US, hindi namin kayo ginagambala, binabawi lang namin ang Asia mula sa mga hari ng Europa. Dahil walang mga Amerikanong namamatay, sinasabi ng publiko sa Kongreso na huwag silang makialam dahil hindi natin laban yan. Nakuha ng Japan ang lahat ng krudo na kailangan nila. Lalong lumalakas ang kanilang makinarya ng digmaan araw-araw. Pagdating ng 1943, ang Japan ay hindi na lang basta bansa. Isa nitong imperyo na may-ari ng kalahati ng yaman ng mundo at walang pumipigil sa kanila. Ngayon naman, tingnan natin ang Europa. Sa totoong kasaysayan natin, nagpadala ang US ng milyon-milyong sundalo para iligtas ang England at pasukin ng France. Pero, kung walang Pearl Harbor ang mga barkong iyon, ay hindi tatawid ng karagatan. Naiiwang mag-isa si Winston Churchill. Sumusulot siya ng mga liham kay Roosevelt para humingi ng tulong, pero ang sagot ay laging pasensya na at ayaw ng mga Amerikano na sumali sa gera. Ang sikat na D-Day invasion, hindi ito mangyayari. Wala mga sundalong Amerikano na tatapak sa mga dalampasigan. Ang England ay magiging isang maliit at nagugutom na isla. Wala silang pagkain, walang gasolina, at walang pag-asa. Sa uli, baka mapilitan silang pumirma ng peace treaty kay Hitler para lang hindi sila tuluyang mawasak. Ang Europa ay mananatili sa ilalim ng anino ng bandilan ng mga Nazi sa loob ng maraming dekada. Tapos, tingnan natin ang Russia. Sa totoong gera, mga Ruso ang gumawa ng pinakamabigat na laban, pero nagawa nila iyon dahil sa tulong ng Amerika. Nagpadala ang US sa kanila ng libo-libong eroplano, milyon-milyong toneladang pagkain at milyong-milyong pares ng bota. Kung walang Pearl Harbor, mawawala ang tulong na iyon. Matatapang mga sundalo ng Ruso, pero hindi mo pwedeng labanan ng mga tangke ng gutom na kayapak. Ang giyera sa pagitan ni Hitler at mga Soviet ay hindi matatapos sa taong 1945. Tatagal ito ng 10, 15 o baka 20 taon pa. Magiging isa itong walang katapusang patay na kikitil sa buhay ng milyong mga tao dahil walang second front sa France na nakakati sa atensyon ng hukbong German. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng buong kwento. Sa totoong mundo, bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos ng US para gawin ang unang atomic bomb dahil natakot sila na maunang makagawa nito ang Germany. Kung ang US ay payapa at hindi kasali sa labanan, hindi sila magmamadali. Hindi na nagagastusin ng pera. Pero, ang Germany ay nasa gitna ng gera. Ang Japan ay nasa gitna rin. Ang mga scientists nila ay nasa loob pa rin ng mga lab, katrabaho araw at gabi. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga Nazi ang unang nagkaroon ng nuclear weapon. Hindi nila ito gagamitin para tapusin ang gera, gagamitin nila ito para pagharian ang buong mundo. Naniniwala ang karamihan sa mga istorya na ang gera sa pagitan ng US at Japan ay mangyayari at mangyayari talaga. Dalawa silang malalaking pwersa na isang premyo lang ang hinahabol. Baka ang gera ay nagsimula noong 1944 o 1945 sa halip ng 1941. Pero sa oras na iyon, nagkaroon na ang Japan ng maraming taon para magtayo ng malaking kuta sa bawat isla. Nasa kanila na ang lahat ng langis na kailangan nila. Ang mga piloto nila ay world class na.
Kapag nagsimula na ang gera, hindi lang ito isang 4 na taong labanan. Isa na itong bangungot na aabutin ng ilang henerasyon. At mas mahirap ito, mas madugo at mas magastos. Kung hindi nangyari ang Pearl Harbor, tingnan mo ang paligid mo. Ang mapa ng mundo ay magiging sobrang magkaiba. Sa halip na maraming malayang bansa, baka mayroon lamang 3 dambuhalang imperyo. Ang Japan sa silangan, ang Germany sa Europa, at ang isang nag-iisa at takot na United States, sinusubukang magtago sa likod ng mga karagatan nito. Ang teknolohiyang ginagamit natin ngayon, mga computer, GPS pati ang mga jet engine, ay nagmula sa mabilis na pag-imbento noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Pearl Harbor ay isang trahedya. Pero pinilit ito ang Amerika na pigilan ng mga pinakamaras na imperyo sa mundo bago pa sila maging posibleng talunin. Kung wala ang ataking iyon, baka nanalo na ang mga bad guys sa paghihintay lang. Ang Day of Infamy ay naging paraan sa maraming aspeto para sa masakit na simula ng moderno at malayang mundo natin ngayon.